Hello mga Kabs, isang mapagpalang araw sa kanilang lahat, saan man panig kayo ng mundo. Magandang magandang hapon, magandang magandang umaga at magandang magandang tanghali. Kung saan man kayong panig ng mundo na nanonood sa ngayon. Mga Kabs, maikuwento ko lang. Itong mga oras na 'to mga Kabs, patapos na yung trabaho ko. Nagliligpit na ako niyan. Inaayos ko lahat ng mga gamit ko, pinapatay ko yung CPU ko, monitor ng CCTV, inaayos ko yung cabinets ko diyan, tapos inaayos ko rin yung mga dapat ayusin habang wala ako. Kasi isang araw akong mawawala diyan. Kaya inaayos ko, mini-make sure ko lahat nasa ayos bago ako umalis. So, 'yan, nung mga panahon na 'yan na mga Kabs, katatapos ko lang kausapin yung isang kakilala ko diyan, isang katrabaho ko diyan. Kasi napanood nila yung video ko, nakita nila na binuksan ko ulit yung yung channel ko. Actually, isang pagkakamali yun dati nung nagva-vlog ako. Way back 2022 nung nag-start ako mag-YouTube. Nung nakita nila tapos sa totoo lang mga Kabs, aaminin ko, nakinig kasi ako sa mga payo nila. Alam mo anong sabi nila sa akin noon bago ako huminto? Sabi nila, ah, "Mahirap ang YouTube, magsasayang ka ng oras, magsasayang ka ng pagod, magsasayang ka sa lahat ng bagay." Sabi nila. Tapos at this time, mga Kabs, nakita na naman nila naka-open yung YouTube ko. Ang kulit ko lang, sa paningin nila. Nakita nila naka-open ulit yung YouTube ko. Tapos ang sabi pala nila sa akin mga Kabs, "Why did you start again YouTube?" Sabi nila sa akin. Ah, tapos sabi nila, "Stop it, you're not gonna make it." Sabi nila sa akin. Yung mga panahon na yan, isang araw yan Kabs. Tapos na ano ko, na parang siguro naman kahit sinong tao mapapaisip bakit nila sinasabi yun. Kumbaga sa akin kasi, nakinig ako, yun ang mali ko, nakinig ako sa payo nila sa akin nung bago ako nag-stop way back 2022. Bukod sa naging busy rin ako. Tapos nung sinabi nila sa akin, napaisip ako. Sabi ko, sa sarili ko lang, sabi ko sa sarili ko, inaano ba kita? Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit against ka sa ginagawa ko? Kung magpagod man ako, nasa sa akin na yun. Kasi hindi ako yung tipo ng tao mga Kabs na tawag dito, nang-aarkabyado. Kumbaga ako kung may gusto akong gawin, buhay ko 'to, gagawin ko. So ginagawa ko 'to kasi feeling ko dito ako magiging masaya. Dito ako may mas matututo pa. Kumbaga may magagawa pa ng ah, malayo sa kung ano yung alam ko na. Alam niyo yung ibig sabihin mga Kabs, yung gusto ko pang matuto, gusto ko pang mag-explore sa mundo. Kasi hindi dahil sa trending, hindi dahil sa well, andun na rin yun. Nakikita ko si Mrs. kasi nanonood siya ng mga vlogs. So why not na gawin ko rin? Gagawin ko rin, kumbaga subukan ko kaya. Yun yung pumasok sa isip ko mga Kabs. Kaya nag-try ako mag-YouTube. Nung unang ko, ang ganda ng retention, ang ganda ng panonood, lahat. Hindi ko sila pino-force manood kasi nga gusto ko lahat. Maging organic. Maging organic yung way ng YouTube ko. Ayaw ko yung manood kayo ng vlog ko, ganito, ganyan. Kahit hindi naman sila interesado. So, useless din mga Kabs. Yun yung isa sa natutunan ko bago ako nag-start mag-vlog, mag-YouTube vlog. Bali gusto ko ma-discover nila ako. Kung interesado sila, manonood sila, maraming salamat. Gaya po ng ginagawa niyo ngayon, Kabs, na pinapanood niyo yung video ko. So, nagpapasalamat ako, malaking pasalamat ko. Pinapakita ko kasi sa vlog ko kung anong klaseng buhay meron isang OFW. Well, hindi ko naman sinasabi mga Kabs na pare-parehas kaming mga OFW ng trabaho. Nataon lang na pinalad ako. Kung napanood niyo yung isang vlog ko, yung pagbabalik, yung epic comeback na episode ko. Yun, kinuwento ko doon mga Kabs kung anong klaseng kung So ayun mga Kabs, nandito na ako sa bahay. Karating ko lang din. Maglalabas ako na mag-prepare na ako para magluto. Kasi pauwi na rin yung isa. Ako yung naunang umuwi, kaya ako na yung magluluto.
Kailangan ko na rin magsaing. Hindi na ako nakapagpalit. Bali pagdating ko, nag-prepare na lang ako mga kabs. Nilapaglapag na lang, tanggal ng ID, tanggal ng salamin. Tapos prepare ko na. Mag-chop suey kami mga kabs. Yan. Mga binili namin sa Injagate kahapon. Gigisa-gisa lang naman to. Saglit lang yan. Mabilisang luto mga kabs. Kumusta kayo? Kamusta ang buhay-buhay? Dapat to mga kabs. Luto ako ng chop suey kasi pauwi na yung isa. Mamaya may kukwento ako sa inyo. Magkwentuhan tayo mga kabs. Pag mo na ngayon. Kasi may nakakarinig pa. Panood din naman nila to. Mukhang eng-eng lang eh. So doon kung napanood niyo yung isang video ko, yung epic comeback. Doon, pinakita ko kung kasi maraming nagtatanong talaga sa akin mga kabs, sabi nila, nasaan na si Kabsat Dario? Nasaan na si Kabsat Dario? Yung ibang nanonood, nag-PPM pa sa akin sa Facebook kasi ibang viewers ko talaga, friends ko rin sa Facebook. Sabi nila, bakit tumigil ka sa pagbablog? Sayang naman kasi sabi niya, gusto pa naming makita kung anong klaseng trabaho meron diyan, kung ano ba ang point na dapat nilang malaman, rather yun, English. Rather. So yan, yung panahon na yan kabs, yung pinapanood niya ngayon yan, nauna kasi akong nakarating ng bahay. So yung isa, pauwi na. Nagmamadali na ako dyan mga kabs. Ang request niya dyan is magluluto ako ng chop suey. Pero hindi naman sa chop suey kasi hindi ko alam, basta ang ginawa ko lang dyan mga kabs, ginisa ko lang yan, yung pang chop suey na mga gulay, ginisa ko lang. Tapos super pagmamadali ko dyan. Nagsain habang nagpe-prepare ng para pagdating ng isa mga kabs, ready na lahat. Baga kakain na lang siya, gano'n. So sobrang busy ko diyan kasi iniisip ko yung nangyari nung araw na yan, kung bakit, anong kasalanan ko sa kanya. So, actually hindi lang isang tao ang nagsabi sa akin diyan. Bali pangatlo siya sa nagsabi sa akin. Sabi, bakit nag-YouTube ka ulit? Anong dahilan mo bakit ka nag-YouTube ulit? Ganito, ganyan. Sabi, hindi naman kasi natin sila masisisi kung yun ang point of view nila. Kasi lahat tayo may kanya-kanya pag-iisip diyan mga kabis. Pero sa akin bilang isang OFW, hindi ko kasi masyadong dinadamdam. Hindi masyadong dinamdam ko rin naman talaga. Hindi ako nagiging plastic sa inyo mga kabis. Kumbaga inisip ko rin yun na bakit anong problema nila kung nag-YouTube ako. Hindi ko naman sila pinupush, hindi ko naman sila sinasabihan na, hoy, manood ka ng YouTube ko, ganito. Alam mo yun mga kabs. Kumbaga, sa akin, iniintindi ko na lang kung ano yung paniniwala nila. Though nagpapasalamat ako kasi nga, kahit na ganun yung comment nila sa akin, pinapanood nila yung vlog ko. Kumbaga, napanood nila, hindi naman pinapanood. Kasi kumbaga, napanood nila yung vlog ko. Yun yung isa sa views ko pa rin yan. Hindi pa nga ako na-monetize mga kabs. May basher na ako. Sabi nga ni Mrs. sabi nga nung partner ko kagabi, nung asawa ko, sabi niya,
Hindi ka pa nga nabi-monetize. Ay hindi pala yung partner kong magsabi, ang nagsabi pala nun yung ano, yung kasamahan ko dito sa ano, sa bahay. Pre, wala ka pa ngang hindi ka pa nga namo-monetize pre, meron ka ng basher. Pero thankful pa rin ako kasi kahit papaano nanood sila ng vlog ko. Yun nga lang yung comment nila. Pero ang sa akin mga kabs kasi, nag-comment sila ng gano'n, kumbaga ano, parang na-push ako na para pagbutihin ko pa, para sa susunod na ano, na mapanood nila yung vlog ko. Mas matuwa sila, kumbaga may mas natutunan sila. Though, alam kong may masasabi din naman sila kasi makikita na naman nila to kahit na alam kong hindi nila maintindihan kasi ibang lahi sila mga kabs. Ang sa akin lang diyan mga kabs ano, iniisip ko kasi mga kabs na ano, na may kanya-kanya tayong pag-iisip, may kanya-kanya tayong mga opinyon, may kanya-kanya tayong mga kinalakhan, kumbaga nature, may kanya-kanya tayong nature. Kumbaga ano yung iniisip ko, iba sa iniisip nila. Yun. Ang gusto ko lang talagang iparating sa ano, sa YouTube ko. Gusto ko kasi talaga ipakita kabs kung anong klaseng buhay meron tayong mga OFW, kaming mga OFW natin. At saka dun sa mga nagpaplano pang mag-abroad, mag-OFW or mag-work dito sa malayo dyan sa Pilipinas mga kabs. Ano, magbaon kayo ng milyon-milyong pasensya talaga. Kasi kapag wala kayong pasensya, hindi kayo pwede mag-OFW. Tapos kapag napunta ka sa ano, sa ibang bansa, magba-back to zero ka talaga. Lalo na kapag ang native language ng pupuntahan mo hindi salitang English. Kasi paano ba to? Ikaw talaga yung mag-a-adjust para sa kanila. Hindi yung sila yung mag-a-adjust para sa iyo. Yun yung reality. Kumbaga, babalik ka sa simula, babalik ka sa parang ano, natututo ka ulit, grade 1 ka. Ganyan. Kahit na alam mo sa sarili mo na marami ka nang alam, may alam ka na. Yan. Hindi mo kasi pwedeng ipamukha sa kanila na, ano ako, ganito ako. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Yan. So, itong mga panahon na to mga kabs, ano, naghihiwa-hiwa na ako diyan ng ano, ng gulay. Kapag salang na rin ako ng kanin. Nagsaing na rin ako diyan. Tapos, nahiwa ko na yung repolyo. Naisip ko, meron pala yung chopper na ano, may design. Bumili pala si Mrs. nun. At least sinabol ko sa carrots. Di ba? So, yun. Balik tayo. Yung ano, nung sinabi sa akin nung kasamahan ko doon, ang sabi nila sa akin diyan, pre, ano, kapag magsasalita ka, wag mong bibilisan kasi hindi ka nga nilang maintindihan. Sabi nila sa akin. Tapos, kasi hindi ko naman talaga paalam na ano, yung paano makipag-communicate talaga sa kanila. Ang bilis ko magsalita, piniliwanag ko, ganyan. Tapos hanggang sa warranty, sinabi ko, tinalo ko pa siya mag-warranty. Tapos, yung mga kasama ko sa trabaho, natawanan din ako. Ang sabi sa akin, pre, naintindihan ka ba nila? Sabi. Tapos, ang bilis mo kasi magsalita, pre, yung mga yan, hindi nakakaintindi ng mga English na malalalim. Kailangan pala, barok-barokin mo. Yung ano lang ba, hindi naman sa barok-barok na ano. Tingnan mo, lumalamon pa. Hiwa pa. Tapos, teka lang, may iba tayo mga kabs. Ano lang, comment down below kung hilig nyo rin kumain ng ano, ng kapag alam nyo yung gulay, pwedeng kainin ng ano, ng hilaw, pagkahiwa. Ginagawa nyo rin ba yung mga kabs? Kagaya ng mga carrots, bell pepper, mga ganyan. Pwedeng kainin kasi ng ano yan, ng raw. Yun. Kainin. Yan ang ginagawa ko dyan. Habang naghihiwa, kain din. Sibuyas, yan. Pinakain ko rin ng hilaw yan. ng raw. Yun. Gagawin mo na silang mga ano. Basta, kung nagigets yung ibig ko sabihin, kumbaga, i-slow mo lang siya.
Parang yan. This one, like this. You make like this, and then like that. And then like that, and then like this. So it will work. Ganon ka dapat mag-English sa kanila. Yung mga basic na language lang. Ang gulo magkwento. So, balik tayo doon sa sa dati yung trabaho. Pinaliwanag sa akin. Nung nalaman ko na ganun pala yung sistema nila. Okay. Sige. Ginawa ko naman. Naging effective naman mga kaps kasi nakabenta ako ng nakabenta. Ang dami kong nabebenta. Tapos nung nakabenta ako, doon na nag-start ako mag-aral ng Arabic. Tapos nung natuto ako mag-Arabic, pero barok-barok yung Arabic ko. Yung pag pa-Arabic ko pa dati. Kumbaga, sa atin, tinatawanan natin sila na kung paano mag-English. Hindi naman yung papakita mo ang nakatawa. Hindi. Sa sarili mo, patatawa ka na lang sa isip mo kung paano sila mag-English. Pero in the other way, natatawa din naman talaga sila sa iyo. Kasi nga the way kung paano ka mag-Arabic. Kasi nga para sila nakikipag-usap sa bata. Tayo naman, para rin tayo nakikipag-usap sa bata. Kasi nga vice versa lang mga kabs. Kumbaga paano ba 'to? Kumbaga tinatawanan natin sila, tinatawanan din naman nila tayo. So, ang advantage lang natin sa kanila, mga kabis, lalo na kapag Pilipino ka, ang advantage lang, mas mabilis kang matuto. Mas mabilis kang, mas mabilis, kapag natuto ka, sa atin kasing mga Pilipino, mga kabis, kapag natuto kasi tayo, mga kabis, papasok na sa utak natin na hindi na natin makakalimutan. Yan. Sa kanila, kapag natuto kasi sila, kailangan mong paulit-ulitin, kumbaga, kailangan mong isaksak talaga sa kokote nila kung ano yung ibig sabihin nito, ano yung ibig sabihin niya. Ganun yung mentality din nila. Kasi nga, hindi kasi nila priority yung ibang language. Ang mas priority talaga nila, yung word na Arabic. Yun. Kaya, matuto ka pa talaga. Gaya na sabi ko nung pagbabalik na video. Ang una kong inaral talaga dito, since andito ako para sa pera, is yung digits talaga. So, yung numbers ng Arabic, yan. So, nakakapagsalita ako. Alam ko yung mga ibig sabihin ng mga Arabic words. Kaya kong magbilang ng Arabic words from 1 hanggang 5,000, 6,000, mga gano'n. Yun yung unang inaral ko dito. So yan, nagiging dyan sa video na yan mga kabs, nagiging multitasking. Hindi, simula pa lang naman mga kabs. Multitasking na ako dyan. Kasi nga, mga kabs, parating na rin yung isa. Yan. Balik kinapture ko na yan, tapos forward. Mabilis ang kilos na lang yan mga kabs. Kumbaga yung oras ko dyan mga kabs, 30 minutes na lang. So 30 minutes, marami pa akong kayang gawin dyan. Yan yung pumapasok ka kapag OFW ka. Yan. Bawat minuto dapat planado. Bawat segundo dapat planado. Yun. So yun, dun lang yun lang yung nangyari sa akin sa buong araw na to. Though nakaka-disappoint, pero may natutunan din kung bago siguro ako mga kabs. Malamang nakipag-away na talaga ako. Kapag gano'n, malamang sinuntok ko na siya. Hindi, joke lang. Malamang mga kabs nung sinabi niya sa akin yun, kapag bago lang ako, makikipagsagutan talaga ako, hindi ako magpapatalo. Pero ang ginawa ko na lang, nanahimik lang ako. Kasi, in other words, kapag titingnan mo sa sa isang side, kapag titingnan mo sa isang side, may natulong pa rin sila. Kasi nga, napanood nila yung video ko, nadagdagan yung views ko. Kahit hindi nila naintindihan. Wala nga lang engagement kasi nga walang comment, walang likes, ganun. Pero alam ko followers ko yun eh. So yun. Yan. Nung panahon na to mga kabs, tumatawag na pala si Mrs. Tumatawag na si Mrs. sa mga oras na. Hindi ko napapansin. Kasi busy ako sa kusina, yung mobile ko, yung company mobile ko, nasa loob, nagka-charge. Op. Nagpapakaano ako dyan eh. Chef-chefan lang mga kabs. So, comment down below mga kabs kapag may na-experience din kayo na kagaya ng na-experience ko. Yung tipong, kung na-question ka sa isang bagay, you were just minding your own business and then suddenly, sasabihin nila sa'yo,
ganito, ganyan, ganito, ganyan. Iko-command ka pa nila. Na-experience nyo ba yung mga kabs, yung kinommand ka nila na itigil mo to, sabihin nila kung ano yung dapat mong gawin. Tinuturuan ka kung ano yung dapat mong gawin. Sa akin, sa pag-iisip ko, sa mentality ko rin. Napagtanto ko na may kanya-kanya tayong pag-iisip. May kanya-kanya tayong mentality. Yan. Yung naisip ko na hindi ko sila pwedeng i-please sa isang bagay. Na hindi rin naman nila ako pwedeng i-please sa isang bagay sa gagawin ko. Kasi gusto kong matuto talaga mga kabs, pag-edit ng video, paano ko kaya yung self-confidence ko. Yan. Merong mga OFW na tapos dyan sa Pilipinas, pero pagdating dito sa ibang bansa, ang tingin talaga nila mga kabs, walang alam, ganyan. Kumbaga, totoo naman wala pang alam, pero hindi sa lahat ng bagay. Yan yung mga simpleng mga kabs na, yung alam niyo yan mga kabs, yung mababa yung, in other words, mababa ang tingin sa iyo. Depende sa iyo kung paano mo i-handle yung situation. Sa mga ganong pagkakataon na may nagmamaliit sa iyo. Parang yung nangyari sa akin. Akala nila wala akong alam sa lahat. Kasi nung pagdating ko dito, nakwento ko sa unang vlog ko rin. Ayan mga kabs, luto na yung chapsuy yan. Ginisa ka na. Walang yan, walang sahog. Bali, ang ginawa ko na lang, wala kasing sahog. Ako ng itlog. Yung in-scramble ko sa kawali yung itlog. Tapos yun yung hinalo para magkaroon lang lasa. Tapos nilagyan ko ng Knorr Magic ng Knorr cubes para magkaroon siya ng lasa. Yan, halos patapos na ako diyan mga kabs. Pakiramdam ko talaga na parating na yung isa kasi mga around 5 past 5 na, mga 5:05, 5:10. Ganun yan, ng hapon. So alam ko parating na siya, kaya nilirepeat ko na, naglilinis na ng mga ginamit ko sa pagluluto. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Tapos, pagdating niya, may nakikita kayo. Pagdating niya, uso kasi dito sa bahay na sa flat namin yung gulatan. So, ang ginawa ni Mrs., eto, panoorin niyo mga kabs. Nakabidyo ko. Patay mo yan. Anong lalo? Itlog. Kaya tama lang tatay, sabihin ko tantay, alam mo yun. Yung? Tagal ko nag-message sa'yo, di ka nagre-reply. Sayo pa siya. Sayo pa siya sa dyan mga kabs na, hawak mo ang beat, hawak mo ang galaw. Tapos di niya lang nakabidyo. Gulat ulitin ko ba yan? Ulitin ko ba? Paggulat niya sa akin. So ayun. Nung oras na yan, naglilinis na ako. Hugasan ko na yung mga ginamit ko para sa pagluluto. Tapos tapos na ako magluto niyan. Napatay ko na yung kalan. Naglilinis na ako. Tapos ang gagawin ko na lang dyan, magsandok. Para kain na lang yung isa. Tapos ako kasi kapag ganito kasi sa aming mga OFW, lalo kung may partner, kung sino unang dumating, siya yung magluluto. Tapos pagkatapos kumain, siya lang maghuhugas. Pero ang ginawa ko dyan, hinugasan ko na yung mga ginamit ko sa lutuan para ang hugasan na lang ni Mrs. is yung mga pinagkain namin. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in the fast. Yan, uminom ako ng soft drinks dyan mga kabs kasi gusto ko kapag inom ko ng kapag kakain ako, konti lang. Kasi kapag uminom ng soft drinks, feeling ko busog na ako. Kaya konti lang yung kakainin ko. Kasi ang hirap tumaba mga kabs.
Mahirap tumaba dito na ano yung magiging limited yung kilos mo. Time of your life. This is the time of your life. So yan. So diyan na nga nagtatapos yung ano yung kwentuhan natin mga Cubs. Maraming salamat sa panonood sa vlog na to. May kaaway pa ako dito mga Cubs. Tingnan mo. Op, op. Maraming salamat mga Cubs sa panonood ng episode na to sa aking daily life dito sa Kuwait mga Cubs. Maraming salamat mga Cubs. Assalamualaikum.